pare, hindi siya ng bagay na yun, at pinapalawag. Pero, di ba, may kasalanan din siya. So, pero hindi naman nag-assist siya. So, yun po yung pinupunto ko lang yun, may yung dalawang nila. So, yung us, yung sin, di ba? Tayo po dapat ay mag-aaral. Hindi nakakaalam, Michelle, di ba? Ang mag-uul yung Christian. Minsan kasi, tayo, ay, nililitin mo na yan. Bakit? Ano nakita mo? Bakit hindi mo sinusunod yung kapatid na yun? Feel ko lang eh. Feel? Wala naman ginawang masama yung tao, ba't di mo sundin? Leader yan. Diba? Ano kalala ko? Kami nakaranas na halos. Diba? Ano ba ko dahil sa mga narasan ko? Siyempre, isipot yan. Pero, yan ka parang titinan. Diba? Dito, habang sinusulog yan, titinan yan. Kahit ka lumabot, pag nalis sa apoy, magiging dito pa rin niya, wala na, kupas-kupas, hindi nagbalang bagay na yan. Kaya nga yung pinakamahal na na precious. Kaya yung gold, yung diamond ang pinaka-hardest stone, pinakamatigas. Kaya yung mga mamahalin na. So yun po yung nangyari sa atin. So yun yung part po natin, sa live-stream po natin, ako nagsasaliksik po ako, Lord, yung nangyari sa akin, nag-aaral po sa akin to, ganito, Lord, talaga ganito. Lord, amen. Salamat na rin nangyari sa akin to, at least, ito yung nangyari po sa akin. So, masalamat po tayo, good thing man, di ba? Lord, good man nga, nangyari sa inyo, masalamat pa rin tayo. May plano kasi, di ba? May paglago doon eh. So, ang bottom line doon sa ating paglilingkod, sa ating pagsisik, no, ng ating sasalita ng Diyos, ay pinalalago natin yung perfect po natin. Kaya tayo nag-aaral, no, di ba, sa Sunday School, kailangan natin po tayo. Ito perfect po natin, ipapunta po tayo sa perfectionist eh. Huwag po tayo tumigil doon. Dahil kung nato ka na sa middle, okay, Lord, ang sarap pala ng natutunan ko. Minsan na. Nakakapag-comfort sa akin. Ano ba yung comfort sa akin? Kaya Lord, hindi mo na ako napapala. Hindi na mo iyak. Diba? Wala mo lang, gusto kung hapon sinubos ko. Siguro, ibang klaseng pag-iyak na lang ang pag-iwas ko sa akin. Ibang luha, tears of joy. Yun yung mangyayari ko sa akin. Kapag talaga, tuwing mo lang kasi, diba? Bumayo ka sa kasalanan, hindi makakaadlan sa'yo, napaka-simple, di ba? Nagpapayuhan ka, Lord. Di ba? Kasalanan din, mawawala ako dyan, testimony ko. Yung pinangyayari ko sa atin, kaya di ba, nawawala, di ba? Nahihiya na pumunta rito, nawala ng testimony niya. Minsan, talaga, hindi mo natin may sisita ng kapatiran. Pero may pag-asa pa eh. May pag-asa pa eh. Kaya magkaroon po tayo ng program. Madali po natin makita yan sila. Nasa pag-uusap natin. Diba? Ano ba pag-uusap? Dapat na-convince mo na po sa Lord. Gawin mo siya. Then, kung hindi mo naman siya gawin, di okay lang naman. At least ginawa mo yung part mo, di ba? Kaya po wala akong mawawala sa atin. Hindi pa binulong na. Piling ko dapat ito. So yun, kailangan maging perfect po tayo at alam natin dapat, diba, gagawin po natin lahat. Diba, lahat, dapat lahat. Kasi kung nagkulang ka sa isa na yan, paano yung pa ikapahamak mo? Kaya nga lahat dapat pag-alaman natin, yung all aspect. Kaya dapat patuloy tayo mag-aral, magsinisip. Sinabi ng pastor, kaya ito gawin mo natin, makakatulong po sa atin. Ganun po. Tulong po sa akin, alam papunta po tayo sa perfect. Okay, last. Worship God. Ito yung part ng God ngayon. Sa 1 Corinthians 1, dahil our own fellowship, ito yung i-bless mo tayo. 1 Corinthians 1, 1 Corinthians 1, ito nga po yung part ng Diyos sa atin
kapag naging obedience po tayo, di ba? Sinisip po natin kanyang salita. Eh, gano'n naman talaga eh, di ba? 1 Corinthians 1:9, sabi nito, siyempre, ano bang magagawa ng Diyos kung talagang ikaw naman ay mabuti? Karapat-dapat ka naman, deserving ka, ika nga. Di ba, yung mga elders sabihin, Father God, deserving naman si brother, si sister, bakit hindi natin bless yan? Diba? Deserving naman yung kapatid niya yan. Ganun pa magagawa ng Diyos kung deserving ka, hindi ibigay pa siya loob sa iyo. Dapat sa iyo. So, kaya yun po, di ba? So, makinig po tayo sa mga leader po natin. Wala akong itutulit na masama sa inyo. Okay, para sa po sa akin ito. Parang training po. Ako nagdaan na rin po ako sa training. Halos lahat na rin. Naranasan ko eh. Diba, sa edad ko ito, matagal na rin sa Panginoon. Nasa 17 years old. Well, sabi doon, sa 1 Corinthians 1:9, sabi dito, God is faithful to whom He are faithful, and the flesh of His Son, Jesus Christ, covered. So, makakasama natin ang Panginoon sa salvation. So, yung ating conclusion, ito yung conclusion natin, ang mga pinagpo natin, 2 Corinthians 5:17, tayo ginagawa. And we realize that we are now different. Ilagay mo sa sarili mo na iba ka. Hindi tayo natural na believer. Iba tayo. Sa mga dapat naman matutunan po natin ito eh. Okay, makasinamuha ka, okay. Pero meron ka limitation sa pagsinamuha. Kasi iba ka na nga eh. Yung nga sinasabi ng pastor, iba na tayo. So hindi na tayo ng unbeliever na yun dyan, diba? Ano dyan, sa unbeliever. Kasi makita ang pagbabago sa iyo, yung 2 Corinthians 5:17, ganun pa rin yung ginagawa mo. Isang beses okay lang eh. Pag yung madalas, nahulog ka na talaga sa kasalanan, walang pinagkaiba pala ang believer sa believer. At walang ano sa katotohanan. Ayun ang nakakalungkot. Makatulog po tayo, panahon na. Diba ang Panginoon, handa ka na. Ready ka ba? Handa ka ba? Totoo ka ba sa sarili mo? Totoo ka ba, Kristiyano? So, magpakatotoo po tayo. Nararamdaman mo, sabihin mo. Wala naman ako bakit hindi. Walang nakakaya sa katotohanan. At nakakaya ka, pag nagbihim ka, bago sa kapatid. Kamamatay ka rin lang. Hindi mo nasabi gusto mo sabihin. Hindi ba naman buhay? Hindi ba binigyan ng bibig? Kaya ito, nagtuturo ako sa inyo. Ano po natin kung yung sabihin mo? Mamaya. Medyo shy type ka pa. So, kailangan po, alas 7 na po, tawagin mo